Isang napakagandang araw po sa inyo lahat mga kapadyak. Ngayon nga po pala ay gagawa po ako ng isang simpleng video para po sa mga baguhan nating kapadyak dyan na hindi pa po marunong magkabit ng brake pads dun sa bike nila. Ayan. So ito po mga kapadyak, panoorin nyo po para hindi na po kayo gumastos ng ng pera sa pagkakabit lang kasi napakasimpleng proseso lang naman to mga kapadyak. So papakita po sa inyo kung paano. Ayan. Tapos sa huling part po ng video, pag-usapan po natin kung ano ba yung pagkakaiba ng brake pads na kinakabit natin sa bike. Kasi nga po, yung ikakabit ko ngayon, iba po dun sa nakakabit sa last time. So, panoorin nyo po. So, ayan mga kapadyak, ito na po yung package na dumating. Ayan, buksan na po natin to. Simple lang naman po yung packaging na ginawa nila, walang kahon. Ganito lang po. Ayan. Ayan na, ito na po yung itsura niya mga kapadyak. Tingnan nyo, ang kulay niya, gold. Ganda. So ngayon, tanggalin na po natin sa plastic mga kapadyak para makita na natin yung itsura. Yun. Ano ba yan? Plastic sa loob ng plastic. Ayan, tanggalin na naman natin yan. Yun. Lumitaw ng kagandahan. Yan yung itsura niya mga kapadyak. Kunin natin tong zip tie dito para makita talaga natin yung kabilaan, pati yung loob. Yan o. Tapos ito po yung pinakakulay ng o itsura ng pads niya talaga. Ayan o. Medyo gold din yung niya, yung itsura. Ganda. Maganda yung pagkakapal din. Sana maganda yung quality nito. Kasi nga dun sa sa site na binilang ko nito, ang dami nag-comment din na na matagal talaga yung inaabot ng pads na to. Maganda yung quality. Yan. Ito nga po pala yung bike ni Mrs. mga kapadyak. Kaya naka-ready na. Nakalagay na sa stand natin. So itong brake pads na to, ayan, yun sa brake na to, ito yung papalitan natin. Ang dumi, grabe. Tapos ito ring nasa likod. Ayan, papalitan din natin yan. Tapos mamaya lilinisin ko to pagkatapos na na-install. Ayan o. Yan yung brake pads niya. Medyo makapal pa naman, kaya lang siguro contaminated na to ng ng oil siguro. Marumi na talaga. Ito nga po pala yung mga tools na gagamitin natin mga kapadyak. Kaya 5mm na Allen key. Yan po yung pinaka normal. Tapos ito pong plies na na pang-iipit natin pang tuwid dun sa sa pinaka-lock niya. Ayan, ilapit natin ng konti mga kapadyak para mas makita nyo yung view dito kahit medyo madilim sa sa kusina. Ayan. Ngayon po simulan na po nating luwagan yung dalawang screw dito sa sa brake caliper. Ayan. Ipapakita ko rin po sa inyo kung ano bang screw yung sinasabi ko sa inyo para sa mga kapadyak natin diyan. Ayan Ito lang pong yan, dalawa, itong isang nasa gilid saka po yung nandun sa ibaba. Ayun taas baba lang naman po yan, magkabila. Itong isang pamihit na lang natin yung gagamitin ko para mas mabilis. Ngayon, iangat lang natin yan. Tapos, ito pong sa sa lock ng niya ng pinaka brake pads ayan Yan po yung unang tatanggalin natin. Ayan Ang gagamitin natin dyan yung plies nga kanina. Yan po yung pang tutuwid natin dyan sa parang alambre na yan. Ayan mga kapadyak, ituwid na po natin to para lumusot na rin sa sa butas. Ayan Ngayon po okay na. Hilahin nyo lang po ito sa kabila, ayan. Para lumabas na yung pin niya. Ayan Yan po yung itsura niyan. Tapos ito naman pong natin, pinaka brake pads natin. Itulak nyo lang yan pababa. Tapos lalabas nyo sa ilalim. Tapos hilahin nyo lang. Yun. Ayan mga kapadyak, tingnan natin yung yung itsura nito. Kasi ang tingin ko dito, makapal pa naman talaga. Ayan kung napapansin nyo, ang kapal pa ng brake pads mga kapadyak. Siguro ito medyo mahina lang kasi nga kundi yung disc, kundi man itong brake pads mismo contaminated na ng o marumi na talaga, kaya nga kailangan linisan o palitan na.
So kunin na natin itong bagong brake pads mga kapadyak. Ayan o, tingnan nyo, ganda, bagong bago, ang kapal. Tapos ito nga po pala, wag na wag nyo nga hawakan itong mismong pad niya mga kapadyak. Kasi nga po, kung napapansin nyo yung gloves ko, napakadumi. Ganyan din po sa kamay natin. Kaya nga po, iwasan yung mahawakan yan. Kasi nga po, maapektuhan yung lakas niya pagka yung narumihan niya ng ano. Kasi oily po yung brakes natin mga kapadyak. Ayan, ngayon po, ikabit na po natin, isuot na po natin yan dito sa sa ilalim niya. Ayan, tulak nyo lang po pataas. Ayan, kung naka-align na, ibabalik na po natin yung yung pin na tinanggal natin kanina. Ayan, Yan, pwede na po natin yang ilusot balik. Ayan, kung okay na po, yung kabilang dulo na naman niya, yung tinuwid natin kanina. Ngayon, ibabaluktot naman natin para para hindi siya mahulog. Ayan yan po yung ibabaluktot natin gamit yung yung pliers. Ayan, ngayon okay na mga kapadyak. Pero bago po natin ilagay yan, sa totoo lang, kung meron kayong disc cleaner, mas maganda sana na napunasan nyo to, na malinis sana tong yung disc natin. Kaya lang wala akong cleaner ngayon, kaya ikakabit ko na lang to. Pero mas maganda nga sana kung kung malinisan yan bago ikabit. So ngayon ibalik na po natin itong caliper sa mismong disc natin. Kaya lang sa pagbabalik po nito hindi masyadong madali kasi nga makapal pa yung yung brake pads na bago. Kaya nga kailangan medyo pasensyado ka sa pagbabalik. Ayan. Ngayon, ayan, nakapasok na. Ibalik na po natin itong mga screws natin. Ayan. Kung napapansin nyo mga kapadyak, ito nga po pala umaalog pa. Ayan. Kasi hindi pa siya mahigpit yung magkabilang screw natin. Maluwag pa yan. Yan po dapat. Kasi kailangan po pigain muna natin itong yung brake lever sa natin, sa brake. Ayan yung nasa handlebar. Pigain nyo po yan. Tapos ngayon po pwede na po nating higpitan yung mga screws natin. Pinipiga po natin yan para para naka-center yung yung mismong disc dun sa sa mga pads. Kasi nga po kakaskas yan pagka hindi nyo po piniga. Malaki po yung posibilidad na kakaskas, maingay. Tapos paikutin natin yung gulong mga kapadyak para malaman natin kung nakasentro ba talaga. Ayan, sa tingin ko ngayon okay na. So ito, kailangan na lang tong e-bike mamaya para para mas masentro yung niya, yung pads. Ayan, okay na po yun sa ito naman sa sa harapan yung papalitan natin. Yan mga kapadyak, tapos na po yung bike ni Mrs. Ayan, hindi ko na pinakita yung nandito sa harapan kanina kasi nga parehas lang man na proseso yan sa dito sa nasa likod. Ayan. So okay na talaga, maganda na yung susubukan ko ito mamaya ron sa labas. Tapos yung tulad na sinabi ko sa inyo, importante sana na itong mga disc na to, ayan, saka itong sa kabila, nalilinisin sana ng yan, disc cleaner. Ayan po mga kapadyak, tapos na po tayo magkabit ng brake pads natin. Di ba napakasimple lang, easy lang ikabit. Ayan, so magagawa nyo yan mag-isa para hindi na kayo gumastos sa sa pagawaan. Ayan. Kung napapansin nyo mga kapadyak, ang ginamit ko pong brake pads ngayon ay ibang-iba rin sa sa nakakabit sa last time. Kasi nga po ang kinabit po natin ngayon ay metallic. Yan po yung tawag dyan. Yung dating nakakabit po dun sa sa bike ni Mrs. ay organic o resin. Yan po yung tawag ng iba. Yan. Ano po ba yung pagkakaiba ng dalawa na yan? Bakit ako nag-upgrade dun sa sa metallic? Ito po mga kapadyak, sa hindi po nakakalam sa mga bago. Ito pong resin pad. Ito po yung pinakamalambot sa lahat. Ito po yung medyo mura. Kasi po yung yung material na ginamit dito, yung lang siya, yung normal lang po na material talaga, hindi po yung matigas. Ito po yung mabibili nyo ng mas mura kasi nga po, yung material nga po niya hindi masyadong kwan. Tapos ang kapangitan po dito ay, madali po siyang mapudpod. So, mas mabilis ka magpapalit ng brake pads mo na naman sa susunod. Tapos, ang isang pinakapangit pa po dito sa sa resin ay kung nagda-downhill ka mga kapadyak o yung sa trail yung yung type ng pagbabike mo, hindi talaga bagay yung yung resin pad kasi nga po pagka nagbe-brake ka ng lalo na sa downhill, ito po yung nasusunog na minsan 'di ba naranasan mo na siguro rin kung biker ka.
naranasan mo na yung ano, na nangangamoy yung ano mo, yung brake pads mo, amoy sunog. Yan po yan, resin yan mga kapadyak. Yan po yung hindi nakaka-tolerate ng ano, ng masyadong init. So yan po yung isang reason kung bakit po ako nag-upgrade dito sa ano, sa metallic. Kasi nga po ang metallic mga kapadyak, ito po yung matigas. Ito po yung ginamitan nila ng ano, ng mga halo-halo na materials na ano, na matigas talaga, iron, copper, mga ganyan. So mas nakaka-tolerate po siya ng ano, ng init mga kapadyak. Kaya nga po kung downhill ka, kahit pigain mo yan, umiinit yan, pero hindi yan yung nasusunog na pares ng resin. Yan. Tapos mga kapadyak, ito nga po pala, mas malakas po ng konti yung ano niya, yung kapit niya ron sa disc. Kasi nga po, metal to metal po yan mga kapadyak, so mag-stop ka talaga dyan. Hindi katulad nung resin mga kapadyak. Yan po pagka po yung ano, nag-downhill ka, tapos yan yung gamit mo, tapos nasunog yan, hindi na po siya ganun kalakas dun sa ano, hindi na po siya ganun kalakas dun sa pagkakabili mo sa una. Humihina po yan. So yan po ang kapangitan. Tapos ang maganda lang po dito sa ano, sa metallic, kaya nga po ako nag-upgrade mga kapadyak. Ito pong ano, dito po kasi ako sa Norway nakatira, so madami pong downhill dito, so bagay po yan sa akin. Tapos isa pa pong ano, dahilan, yun nga po, tulad na sinabi ko sa inyo, metal po yan, so mas tumatagal po siya. Hindi ka po basta-basta magpapalit ng ano mo, ng brake pads mo na naman sa susunod. Matagal po yung aabutin yan. Tapos ang pangatlo po, yung weather po dito sa amin sa Norway, umuulan, umaaraw, tapos malapit na yung snow. Ayan. So, bagay na bagay po talaga yung metallic mga kapadyak. Kasi nga po, eto, kumakapit po yan kahit na anong klase ng panahon. Umaraw, umulan, o may snow, okay yan. Malakas yung kapit niya. Kaya lang, ang kapangitan lang, eto talaga yung metallic. Eto po yung pinakamaingay sa lahat. Eto po yung naririnig nyo rin sa ano. Halimbawa, yung nagbabike ng, tawag na nag-squeaking po na ano, yung parang lumalangit-ngit talaga. Ito po yun, yung ano, yung metallic. Yan po yung pinakamaingay. Yung resin naman po, o yung ano, yung organic, yan naman po yung pinakatahimik. Kaya lang nga lang po, madali siya masunog. So, hindi ko po yan gustong gamitin. So, yan po yung ano, yung mga reason ko mga kapadyak. Bakit ako nag-upgrade. Pero paalala nga lang po pala mga kapadyak, wag po kayong basta-basta magkakabit ng ano, ng brake pads. Kailangan alam niyo po yung ano, kung ano pa yung compatible dun sa ano, sa disc na ginagamit nyo. Kasi nga po, hindi po lahat ng disc o yung rotor nakaka-tolerate po ng metallic mga kapadyak. Kung napapansin niyo po sa rotor nyo, meron pong ano dyan, minsan may nakalagay dyan na resin only. Ayan, sa side niya. So kung yan po yung nakalagay, wag po kayong gagamit ng metallic mga kapadyak. Kasi nga po, yung rotor nyo, kung pang resin lang yan, tapos gagamitan mo ng metallic. Yung metallic na pads po mga kapadyak, napakatigas po niyan. So may tendency po na yung ano, yung rotor mo madaling masisira. So mas malalaki yung ano mo, lalaki yung gastos mo. Kaya nga po ano, tingnan niyo muna kung ano ba yung compatible doon sa ano, sa rotor na ginagamit mo. Tapos depende po kasi yan sa ano, sa riding style na ginagamit mo. Kung sa mga daan-daan ka lang naman, sa kalsada ka lang, mag-resin ka na lang. Okay lang naman yan. Kung yan yung compatible sa ano mo. Tapos kung nagda-downhill ka naman, tapos ang nakalagay dun sa ano mo, ang nakalagay dun sa bike mo na rotor ay pang resin, i-upgrade mo na lang sa ano, sa metallic. Ayan, bumili ka na lang ng ano, ng metallic na rotor. Katulad po nung na-install ko nung nakarang video, ayan. Para po compatible po yan sa ano, dun sa metallic na brake pads. Ayan. So hanggang dito na lang po mga kapadyak. Maraming salamat nga pala sa panonood nyo. Tapos sana po may natutunan po kayo sa mga bago po dyan, sa mga hindi pa po alam kung ano po ba yung pagkakaiba talaga ng ano, ng metallic sa ano, sa resin. So ayan po, kita-kita po tayo sa susunod na video.